So si Senator Sherwin and as per our agreement at nagkakaisa kami rito, siya naman capable, qualified, at saka nag-aaral siya talaga eh. Kung mapansin nyo, lahat ng committee hearings na kanyang ina-attendan or pinipreside niya even, alam niya yung sinasabi niya eh. Prepared siya lagi eh. So sa tingin namin, eminently qualified siya to become the Senate President of the 20th Congress at least. How about you, sir? Kasi kayo ang pro tempore noon ni Tito Sen. Hindi ko inaambisyon yan, Christian, Victoria. Kasi pag ako naging Senate President, isang araw lang tanggal ako. Ganon. Bakit naman, sir? Kung pwede mangyari yun. Opo. Hindi ko naman sinasabing pilitan, may pressure, pero yung sariling kusa na pagtanto mo sa yung sarili na babalik na lang ako sa mga dati kong kasama kasi I think or mukhang I did them some injustice. So pwede mangyari yon. So, si Senator Lauren ba to, sir? Yung possible na lumipat? Bumalik? Opo. Magbalik loob? Wala akong pinatutungkulan. Sinasabi ko lang, I'm speaking in general terms na pwede mangyari. Kaya nga meron, di ba, nagbabago. Siguro, sabihin na natin na yung ibang lumipat, siguro, yun nga, nagbalik loob sila. Dati naman silang nasa majority. At least yung dalawa, sina Senator Mark at saka Senator Camille. Dahil yung dalawa, dati namin kasama, hindi ba? Ang unang-unang dapat gawin ng Senado sa ngayon, ay ibangon o bawiin yung ibangon yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Kasi talagang, let's face it, talagang nasadlak na kami talaga sa the lowest of the lows, yung sa aming palagay. Sa pananaw namin ito, it can be argued na hindi totoo, pero at least sa aming labing isa, ganun ang aming nagkakaisang pananaw. At wala kaming ibang hinahangad. Merong pasabi na merong behind na CONAS, may behind na impeachment. But, those are issues outside of what we have discussed as a group of 11. Opo. Sa amin, non-negotiable na yun. Kailangang isalba namin yung, kasi never, in my memory, tagal ko na dyan sa Senate, wala pa ako naalalang panahon na nasapawan kami ng House of Representatives pagdating sa perception. Dati-dati ang tingin sa amin, kami yung big brother. Yes. Pagkatapos kami yung check and balance. Ngayon, iba mas mataas ang paningin. I'm ready to, I'm prepared to be, to be contradicted. Pero ito yung aking sariling pananaw. Mas mataas yung paningin ng ating mga kababayan sa House of Representatives kaysa sa Senado. And in my more than 20 years sa Senate, ngayon ko lang yan na naramdaman. Sen, ito mainit-init pa, naglabas po ang office ni Senator Kiko Pangilinan ng statement. Sabi po ni Sen Kiko, we of the SB11 or Solid Block 11 all want Senator Sherwin Win Gatchalian to become Senate President. He has proven daw po his capability. So sir, ano po ba ang mangyayari next week? Lalo na po sa Monday, meron pa rin po bang attempts or magkakaroon ba ng attempt para magbago ng Senate leadership? Sabi ko nga, continuing crime, hindi ba? Parang rebellion. Yung paghangad na mapalitan yung liderato. Kasi ongoing yan. If there's one or yung most unstable job in the whole world, siguro yun yung Senate President ng Republic of the Philippines. Kasi yung iba, hindi tumatagal ng isang taon. Yung iba, ilang buwan lamang. Yan ang siguro yung pinaka-unstable na trabaho sa buong mundo. At sa ngayon, sir, ang number ay 12 sa majority, 11 sa inyo. So meron kayong napipisil na pwedeng lumipat kahit isa lang sa minority? Yes, not counting Senator Ronald De La Rosa. Talagang 12-11. No? Ang situation ganito, napaka-precarious ng 12 against 11. Even if hindi maka-13 yung minority. Pinapaliwanag ko yung situation. Opo. At isa lang yung lumipat. So magiging 12-11 in favor of the minority bloc. Pag ganun ang situation, while the Senate President remains to be the presiding officer ng Senate, yung sa floor, yung majority, magsisit yung balance. Ibig sabihin,
lahat ng chairmanships ng mga komite, ang masusunod yung minority or majority. Pero hindi kanila yung Senate President. Ganon din ang karamihan ng mga motions. Of course, hindi ko sinasabing lahat ng decision na gagawin ng bawat bloke naaayon sa party lines or sa block lines, ano. Hindi naman ganon. Pero pag ang mga major issues like chairmanship ng komite, tapos yung mga major issues na magkakaisa yung isang bloke, yun na masusunod. Dahil yun nga, 12 will be the majority, simple majority, only because si Senator Bato de la Rosa is considered to be outside the jurisdiction of the Senate. Kasi sa aming rules, kapag nasa abroad ang isang senador o maski sino senador, hindi siya nabibilang sa quorum. For purposes of the quorum or pag-determine ng simple majority, hindi nabibilang. Now, they may say na hindi applicable dahil nasa loob ng country si Senator de la Rosa. Pero yun nga, kaya merong attempt na kung natatandaan ninyo last week, nag-attempt si Senator Marcoleta na i-amend yung rules ng Senate na kung saan papayagang bumoto yung isang senador maski hindi physically present sa plenaryo. Na yun ay hindi naman ito na-adapt kasi hindi po pwedeng magmo-motion ka sa floor at agad-agad i-adapt ng plenaryo na approve yung motion because it has to be referred first to the Committee on Rules. I-discuss yan doon. Of course, combination niya ng majority-minority, pag-uusapan doon. At pagka, halimbawa, kung ano yung na pagkaisahan ng majority sa committee, dadalhin pa yan sa plenary para pagdebatihan. Kung papayagan ba yung ganong klaseng amendment ng rules. At halimbawa ma-adapt pa yung motion sa plenaryo, magkakaroon pa ng publication yan. And I don't think, kasi yan, pwede mag-crossover kasi yung rules on impeachment, pwedeng pasukan niya ng rules of the Senate. So, ganun ang situation. So, hindi namin papayagan na i-amin yung rules. Kasi maliwanag sa rules namin ngayon, sa nag-exist na rules of the Senate, na pag merong force majeure at saka national emergency lamang, pinapayagan mag-participate online o bumoto online. Yung not even bumoto, no? Pero ang maliwanag, pwede mag-participate sa interpellation, sa deliberation, and probably, yes, to participate in the voting. Pero wala naman tayong force majeure, wala namang earthquake, walang bagyo, wala rin naman tayong national emergency na that would necessitate yung online participation or voting. Sir, balikan ko lang po yung sa Senate presidency. So sa Monday, we're expecting fireworks? Ano po ang inaasahan natin? Yes, I suppose we should be expecting some fireworks kasi nga, nung nag-privilege speech si Senator Risa at saka si Senator Erwin, ito'y sinundan lang nito yung nauna ng resolution, Senate resolution na ipinail ng nauna ni Senator Bam Aquino. Monday pa lamang nag-file na siya after nung insidente, nung May 13, nag-file na siya ng resolution na humingi siya ng inquiry para ma-imbestigahan yung naganap nung May 13. No, na kung saan yun nga, nagkaroon ng putukan at lahat. So sinundan ito ng dalawang privilege speeches. Ang sa tanda ko, at least 8 members, majority sa minority, nagpahayag na sila ng either mag-interpellate do sa mga nag-privilege speech or magmamanifest. So doon pa lamang makikita mo na medyo mag-expect tayo ng fireworks sa Lunes. Kasi balitaktakan yan. Pero doon sa pagbabago ng leadership, sir, may aasahan din po tayo. Magre-rubber shoes na po ba? Yun ang hindi natin alam. Kasi alam mo naman, basta't merong 13, automatic yan eh. A simple resolution signed by at least 13 members should be enough para mag-resign yung sitting Senate President at ibigay niya yung formality na lang yung magbobotan sa floor if it comes to that. But normally, hindi na dumarating sa botohan kasi nga, pag meron ng resolution na piniresenta sa Senate President, yung dating minorya, bababa siya at ibibigay na yung Senate presidency doon sa papasok na Senate President. Opo. Yung doon po, balikan ko lang, Senator, yung sa motion ni Senator Marcoleta,
What if lang po, just in case na ipilit, ibuksan ulit ni Senator Marcoleta yung discussion at susuga naman po ng kanyang mga kasamahan sa majority. Nakita naman po natin yung demeanor din tsaka yung pagkakapit-bisig nila sa mayoryal during these past events. Ano po ang pwedeng maging, o paano po yun siguro haharangin o kokontrahin po sa parte naman ng minority? Tulad ng sinabi ko, mayroong proseso dyan. Hindi po pwedeng sa floor, agad-agad, pag may motion, sasabihin na adopted or magbotohan kagad. I-refer pa yun sa Committee on Rules para pag-usapan doon. Yun ang proseso. Ang problema, hindi pa constituted yung aming Committee on Rules. Ano? Acting pa nga lang yung majority leaders. Hindi pa yun na-elect. So, hintayin natin kung ano talagang gagawin nilang move on Monday or next week. Sir, bakit si Senator Win ang pinupush po ng inyong block, ng Solid Block 11? Napagkaisa namin to nang nag-caucus kami kasi nga mukhang sa tingin namin lahat, pati si Tito Sen, sa tingin namin untenable na yung position ni Tito Sen. Kasi nga yung practically all members of the new majority block ngayon, parang may mga issues sila kay Tito Sen. Isa na nga yung sinasabing, narinig na namin ito hindi marunong mag-alaga ng mga kapwa-senador, etc. etc. So, knowing that, nagkaisa-isa kami na pumili kami sino ba yung pwedeng sabihin na nating makasungkit. Kasi remember, wala naman kami pagkukunan sa labas Kung 24 o 23 yung aming pagkukunan, doon din lang kami kukuha para makabuo ng majority. So si Senator Sherwin and as per our agreement at nagkakaisa kami rito, siya naman capable, qualified, at saka nag-aaral siya talaga Kung mapansin nyo, lahat ng committee hearings na kanyang ina-attendan or pinipreside niya even, alam niya yung sinasabi niya prepared siya lagi So sa tingin namin, eminently qualified siya to become the Senate President of the 20th Congress at least. How about you, sir? Kasi kayo ang pro tempore noon ni Tito Sen. Hindi ko inaambisyon yan, Christian, Victoria. Kasi pag ako naging Senate President, isang araw lang tanggal ako. Ganon. Bakit naman, sir? Wala, alam mo, ang Senate President, sabi ko nga, ito yung pinaka-unstable na job. Dahil para kang nag-acrobat yan, para kang acrobat Magbabalancing act ka at lahat. Lahat kailangan. And mind you, ang Senate President is not just the Senate President of the majority bloc. He is the Senate President of the entire Senate. So dapat marunong ka talaga makibagay, give and take, win some, lose some ka dyan. At dapat napakalawak ng iyong gray area. Ako napakanipis ng gray area ko Sa akin kung ano yung black yun Kung ano yung white yun. So talaga hindi ako ubra. So may mga kasamahan kami na ganun, pwede siyang makibalanse. Of course, merong limits yan. Bawat tao naman, lagi sinasabi ko, lahat kami, o lahat tayo, meron tayong tinatawag na, ang tawag ko ito, baseline principles. Di ba? Depende lang kung ano yung level ng baseline principle. Merong mas mababa, merong mas mataas, but then lahat ng tao merong ganon. Kung ang baseline, sa ilalim ng baseline principle mo, lahat yon non-negotiable. Sa ibabaw noon, pwede ka maging flexible ng konti. Depende sa kung ano yung pananaw mo sa iyong tinitindigan o tinatayuan na prinsipyo. So, yun ang situation. Kaya kung Senate President ka, Speaker of the House ka, kaya sa Senate, wala masyadong tumatagal. Bihira yung tumatagal na Senate President. Kasi unang-una, lagi meron nagpa-plot against you So, yung minorya, hindi nag-iisip yun na balang araw, makakasungkit kami sa mga kasamahan namin para maging 13. And there's no such thing as a small minority or a big minority. Remember kami, 5 lamang kami. Di ba, naging majority kami at na-elect si Tito Sen as Senate President. Opo. Sila naman noon, kami 15, pero tingnan mo nangyari. Naging 13 sila, naging 11 kami. Lalo pa yung 11 and 13. At sabi ko nga, maski hindi makabuo ng 13, maski isa lamang yung tatawid, halimbawa, merong natauhan, hindi ko naman sinasabi na mas may moral authority. Alam mo, meron tayong tinatawag na, di ba, sa isip na isang tao, ano ba yung kung tingin niya, nagkamali siya, maghanap siya ng redeeming value hindi ba? Ano ba yung makaka-redeem sa akin? Dahil kung halimbawang
ikaw mismo umaamin na nagkamali ka sa iyong ginawang desisyon. Pwede magbago ka ng isip at iniisip mo, baka patawarin ka ng mga constituents mo, mapatawad ka ng mga dati mong kasamahan, at magbago yung isip mo, magbalik loob ka. So pwede mangyari yon. Opo. Hindi ko naman sinasabing pilitan, may pressure, pero yung sariling kusa na pagtanto mo sa iyong sarili na babalik na lang ako sa mga dati kong kasama kasi I think or mukhang I did them some injustice. So pwede mangyari yon. So, si Senator Lauren ba to, sir? Yung possible na lumipat? Bumalik? Opo. Magbalik loob? Wala akong pinatutungkulan. Sinasabi ko lang, I'm speaking in general terms na pwede mangyari. Kaya nga meron, di ba, nagbabago. Siguro, sabihin na natin na yung ibang lumipat, siguro, yun nga, nagbalik loob sila. Dati naman silang nasa majority. At least yung dalawa, sina Senator Mark at saka Senator Camille. Dahil yung dalawa, dati namin kasama, hindi ba? Apo. Sir, Sen, tanong ko na lang din, kasi last week may mga umugong din na possible. Si former SP Cheese Opo. Escudero ay bumalik. Pero walang hindi yun nag-materialize. May we know lang po ano ba ang nangyari? May ganun bang Oo. dynamics? May ganong dynamics. Pero ang bottom line sa amin, ito ay talagang sabihin na nating cash installed as of this moment. Dahil nung huling nag-usap kami, nag-caucus kaming 11, napagkaisa namin, hindi na negotiable sa amin na iba pa yung papasok. Kung gusto nilang sumama, si Senator Sherwin ang gusto naming Senate President. Parang all or nothing na kami kay Senator Sherwin. Come what may, hindi namin mako yung majority, kung hindi rin lamang si Senator Sherwin. Kasi tinagana namin sa bato yun eh. Lahat kami, nagpahayag na kami ng kanya-kanyang damdamin. Kasi ang aming pananaw, not for anything, ang pananaw namin, ang unang-unang dapat gawin ng Senado sa ngayon ay ibangon o bawiin yung ibangon yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Kasi talagang, let's face it, talagang nasadlak na kami talaga sa the lowest of the lows, yung sa aming palagay. Sa pananaw namin ito, it can be argued na hindi totoo, pero at least sa aming 11, ganun ang aming nagkakaisang pananaw. At wala kaming ibang hinahangad. Merong pasabi na merong behind na CONAS, may behind na impeachment. But, those are issues outside of what we have discussed as a group of 11. Opo. Sa amin, non-negotiable na yun. Kailangang isalba namin yung, kasi never, in my memory, tagal ko na dyan sa Senate, wala pa ako naalalang panahon na nasapawan kami ng House of Representatives pagdating sa perception. Dati-dati ang tingin sa amin, kami yung big brother. Yes. Pagkatapos kami yung check and balance. Ngayon, iba mas mataas ang paningin. I'm ready to, I'm prepared to be, to be contradicted. Pero ito yung aking sariling pananaw, mas mataas yung paningin ng ating mga kababayan sa House of Representatives kaysa sa Senado. And in my more than 20 years sa Senate, ngayon ko lang yan na naramdaman. Opo. At the very least, naramdaman. Opo. Nabanggit niyo po, Senator, na itong mga push na ito, yung support natin kay Senator Gatchalian to be the Senate President ay all to restore, ibalik yung integrity ng Senado. Ano nga po ba ang nangyari sa Senado? Bakit kailangang i-push natin na magkaroon ng magkaroon ulit ng panibagong leadership para maibalik yung integrity ng institusyon?